Kababata ni Aldrin at nag-alaga sa kanya sa ospital. Yan ang kakampi ni Marlon. Okay, Carla, humarap ka na. Ano ba nangyari sa kanya at nawawala daw sa pag-iisip minsan? Kasi po, nung time na nasa ospital na po siya, tapos nung nawawala-wala po siya, umaabot na po sa point na hindi niya na po ako kilala. Kaya nung nasa confine po siya na panahon, tinatanong ko siya lagi pag nasa kondisyon siya, na sino ako, kilala mo pa ako? Alala mo, naglalaro tayo dati, ganyan. Tapos umaabot po sa point na tinatali na siya ng mga doktor. Ay, kasi hindi na po talaga siya nagwawala na po talaga siya. Carla, una salamat kasi kahit hindi mo kadugo si Aldrin, nandoon ka para sa kanya. Bakit ka ngayon nakakampi kay Kuya Marlon? Kasi po, umabot po sa point na naabala na rin po ako, ganyan-ganyan. Tsaka second pump ko na rin po sila Ate Digna. Yung pamilya po namin, which is lapit na rin naman po na kamag-anak namin sila Ate Digna. So parang tatay mo na rin si Kuya Marlon, parang ganun? Hindi po, sa akin na naman po. Nung nag-away, nagkagulo na po rin sa burol na nung lumutang po si Kuya Marlon, ayaw po nilang ipasilipin to. Parang ang punto ko sa kanya, dapat hindi ganyan. Correct. Parang ang side nila, kahit malapit din sa akin sila Ate Digna, dapat pasilipin nila to bilang ama to dahil sa uling pagkakataon di na sila nagtatalo eh. Bakit ganun no? Yung mga mas nakababata pa yung mas maluwag ang isip at may pang-unawa. Umaabot po sa point na nag-away sila, may mga dumating na po na tanod Kaya sa burol. Hindi po nila naisip na na nakaburol na yung kababata ko, ang dami ng hirap na dinaanan. Manong magbati na lang sila sa kahuling hantungan ng bata. Tama. Patay na kasi yung bata. May huli bang sinabi sa'yo si Aldrin nung medyo maliwanag pa ang isip niya? Wala naman po na kasi tungkol sa tatay niya? Nangyayari po pag nasa ospital siya, talagang hinahanap niya rin po si Ate Digna eh. Na nagpapasalamat siya kasi nga po, yung si Lola Digna po, ayun po yung parang sumusustain sa lahat ng parang nanay financial, pang-financial na gastos sa ospital. niya. Nagpapadala lagi ng pagkain. Ako po kasi nagbantay kay Aldrin. Palitan Ako po yung naging kapalitan po ni Kuya. Okay. Hindi daw kasi naging ama si Marlon hanggang sa huling sandali. Ayon yan sa kakampi ni Mark, Yang, humarap ka na. Oh, Yang, bakit naman sinasabi mo na hanggang sa huli hindi naging ama si Marlon kay Aldrin? Hindi naman po talaga kasi nung 8 years old pa lang si Aldrin, nasa amin na po. Si Mama Diggs na po talaga yung nag-asikaso sa kanya. Ang amin lang po, bakit po gusto niyang kunin? Meron ka bang pampalibing sa kanya? Meron. Saan ka Pwede kukuha? ko pa, yung mga kapatid ko, masusuportahan ako. Samantalang nung nasa ospital, ni magkano hindi mo maintindi. Paano hindi? Paano hindi? Sino ba kasama nung anak ko nung nasa ospital nung Ay, yung pumanaw? time na nakita mo yung anak mong ganun, ba't hindi mo kinuha? Paano ko makukuha? Sige nga. Pinatulog nyo sa jeep? Kaya Paano pag-aarugaan sinasabi nyo nakita yan? mo palang ganun, ba't hindi mo kinuha? Paano ko makukuha nga? Tinatanong ko kung saan saan. Nasaan nakatiraan ako, sinasabi nyo ba kung saan? Ikaw nakita mo nga, di ba? Oh, yun nga. Yung pagkakakita ko, kinuha ko yung anak ko. Tsaka sinasabi nyo na si Kuya Marlon pinabayaan niya, base sa mga naririnig namin ngayon, hindi rin talaga 100% okay yung sitwasyon ni Aldrin dati sa inyo. Malalaman ko ba kung natutulog sa jeep yung anak ko kung walang nagsabi sa akin o walang nagparating sa akin? Sinabi niyo ba sa akin na sa jeep niyo pinatutulog yung anak ko? So parang tama nga, hindi nga siya nagtatanong, may nagsabi lang. Pero nabisita mo siya sa ospital, ibig mo sabihin nandun ka bago siya mawala? Opo, ako po nakabantay sa kanya. Anong siya'y mawala? Opo. Nakapag-usap pa ba kayo? Pagkuha ko po sa kanya sa jeep. Ginawa ko po siya so wala akong financially. Lumapit po ako sa tita ko para maiupa siya ng bahay. Oo. Makasama ko po siya, humingi po ako ng 2,000 para po ma-down doon sa bahay. So, nakapagsama po kami noon. Sanghalian, pinakain ko pa po siya. Pagdating po nung gabi, wala na, hindi na po siya makakain. Hanggang sa nilagnat po. Naging komplikado po kasi yung sakit niya. Nanginginig po siya, tapos the other day, ganun, hindi na po kumakain. O kaya nga, so ikaw na nagdala sa ospital? Opo, nung September 11 po na madaling araw, nakita ko po na kinukumbulsyon siya. Ay. Tumitirik na po yung mata. Grabe. So, dinala ko na po ng ospital. Nasa huli talaga ang pagsisisi, ano?